Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ripley's Believe It or Not, may isang pambihirang kwento tungkol kay Michelle Lotito na kilala rin bilang Monsieur Mangetout o Ginoong Lahat Kaya Kainin. Sumikat siya sa pagkain ng metal, salamin o kahit isang bisikleta. Sa buong buhay niya, nakonsumo niya ang 9 na toneladang bakal. Kahanga-hanga man ito, ipinapaalala nito sa atin na ang ating katawan ay hindi nilikha upang kumain ng mapanganib na bagay. Ang tunay na nutrisyon ay nagmumula sa tamang pagkain, hindi sa nakakasama sa ating kalusugan. Sa Ebanghelyo ngayon, ikinuwento ni Jesus ang talinhaga ng mga kasama sa ubasan na tumangging ibigay ang bahagi ng ani sa may-ari. Sa halip, inapi at pinatay nila ang mga lingkod na ipinadala sa kanila. Maging ang anak ng may-ari ay kanilang pinatay. Iniisip na maaangkin nila ang ubasan. Ipinakikita nito kung paano madalas nating tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos at pinipili ang mga bagay na tila makabubuti sa atin, ngunit sa huli ay mapanira pala. Tulad ni Michelle Lotito, marami sa atin ang kumakain ng mga bagay na hindi tunay na nagpapalusog sa ating espiritu. Pinupuno natin ang ating puso ng kayabangan, kasakiman, at mga makamundong hangarin. Iniisip na ito ay magpapaligaya sa atin. Ngunit sa katotohanan, sinisira nito ang ating kaluluwa at inilalayo tayo sa Diyos. Ngayon pong Kwaresma, suriin natin kung ano ang ating ipinakakain sa ating kaluluwa. Hinahanap ba natin ang tunay na pagkain ng Espiritu, ang panalangin, salita ng Diyos at pag-ibig sa kapwa? O pinupuno natin ang ating sarili ng mga bagay na naglalayo sa Diyos? Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Naway piliin natin ang tunay na pagkain ng ating kaluluwa, ang biyaya ng Diyos. Amen.